Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanong tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit, sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Buabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Lactopapi, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin.
Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:02. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta og maayong buntag? Welcome sa lain usab nga episode ni ning ato ang tulumanon, Bantay Balita ngayon. Kumusta ang tanan ining adlaw nga Biyernes, pitsa 15 buwan Mayo tuig 2026. Kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtanaw ni atong programa. Anaunta sa kapiskay sa panglawas. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatodiha kaninyo ang labing uwahing mga balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, showbiz ug kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kayo nga Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa nabantog na kayo nga Inzumo. Ang atong balita inyong mabati pinagi sa mga nagkalain-lain nga mga radio stations nga nakahukap na to karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagi sa 107.1 Real Radio. Mabati usab ta pinagi sa 100.7 Power Radio. Mabati ta sa 95.3 One Heart Radio. Mabati og makita ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Kay naka-live ang ato ang broadcast pinagi sa ato ang
Facebook page Bantay Radio Cebu. Kung bago kang nagsunod sa ato ang programa, wa pa ka naka-follow, naka-like sa ato ang page, amo mo ka mong giimbitahan sa pagsunod. Hit the follow button. Arita sa uluhan sa toang mga balita. Bantay Balita Ngayon Headlines. Dinhi sa ato Visayas grid miisa na og red og yellow alert tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente sa probinsya. Mga habal-habal driver sa lungsod sa Badian nakadawat na og tag 3,000 pesos isip fuel subsidy gikan sa provincial capital. Sa rehiyon, linog nga migo sa Dalupiri Island sa Cagayan gi-downgrade sa Phibox ngadto sa magnitude 5.3. Sa kauluhan, suspek sa pagpamusil sa Senado, ginganla na. Giingong emplyados NBI. Apan ang taga-office of the Senate Sergeant at Arms, miangkon nga siya usab ang nagpabuto. Sa gawas sa nasod, Trump miabot sa Beijing aron sa pagpanaghisgot ni Xi Jinping kabahin sa Iran, trade ug sa Taiwan. Sa showbiz, Kim Cho nagtrending na usab gumikan kay misawsaw na pod sa sitwasyon sa nasod. Kana og uban pang mao kadto ang headline. Mga detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human ining pipila ka mga pahinumdom. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mogulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:09. O karon sa detalles atong mga balita. Bantay Balita Ngayon Local News. Nagpadayon karong adlaw ang pagpangapod-apod sa Department of Social Welfare and Development Field Office, Region 7, sa cash relief assistance alang sa mga public utility jeepney. Dulan usa ka libo ka mga PUJ drivers dakbayan sa Sugbo. Sa karon nga batch ang nakabenepisyo sa gihatagan nga financial assistance gikan sa gobyerno. Ang matag benepisyaryum nakadawat og 5,000 nga ayuda.
Kini nga inisyatiba subay sa paningkamot sa gobyerno nga matabangan ang mga sektor nga naapektuhan sa nagpadayon nga krisis sa nasud. Bantay Balita. Gipahibaw sa Visayas Grid ang pagpatuman sa yellow o red alert status. Kagahapong adlaw Mayo 14 tuig 2026, alas 8 buntag tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente kumpara sa tibok rehiyon nga demand. Base sa monitoring, ang available capacity sa grid mao ang 2,413 megawatt, samtang ang peak demand miabot ngadto sa 2,541 megawatt nga nagpakita og kakulang sa supply sa kuryente. Ang red alert ipatuman gikan sa alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. Kini ipagawas kon ang supply sa kuryente dili na makasustener sa demand ug sa kinahanglanon sa transmission grid. Ang yellow alert ipatuman gikan sa alas 3 hangtod alas 4 sa hapon ug gikan sa alas 9 hangtod alas 11 sa gabi. Kung kulang ang operating reserve aron matubag ang posibleng kalit nga pagtaas sa demand o paghunong sa operasyon sa mga planta. Sumala sa datos, 11 ka power plants ang naa sa forced outage sukad Marso 2026, 4 sukad 2025, 2 sukad 2024, 2 usab sukad 2023. Dugang pa 12 ka planta ang nag-operate sa derated capacity nga nagbilin og 866 megawatt nga wala magamit sa grid. Gipasabot sa mga power authorities nga ang red alert ipatuman kung kuwang nagyud ang supply sa kuryente, samtang ang yellow alert ipahibaw kung ubos ang reserve nga magamit sa grid. Bantay Balita. Alas 7:12. Happy Fiesta San Isidro Labrador sa Barangay Toril, Albor, Bohol. Mayong good morning. Noy Gomez all the way from Tuburan, Cebu. Alas 7:13 sa laing balita, nag-abot na si Tatay Ireneo Vidal ug ang iyahang 3 anyos nga apo human sa usa ka semana nga wa magkita tungod kay nadakpan kini sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office kon CCCAMO. Ang pagkasikop gumikan kay naabtan kini nga nang limo sa dalan kulon. Nakagawas nas bilangguan si tatay. Diin matod pa nigakus pag-ayo ang bata tungod sa kamingaw dihang nauli na ang iyahang apuhan. Giingon ang maong lolo ang niatiman sa bata sukad nga gibiyaan kini sa inahan. Si tatay nagpatukar sa iyahang silindron daplin sa dan, kay nawasin nga naay maluoy og muhatag og sinsiyo para palit pagkaon sa iyang apo. Apan giklaro sa tigwa nga wa siya nang limos o wa siya namugos. Bantay Balita. Alas 7:14. Arita sa ato ang balita sa probinsya. Gipasabot ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga tungod sa managlahi nga pagtuo sa mga international delegates kinsa misalmot sa ASEAN Summit, mao hinungdan nga wala magdala sa imahe sa Senyor Santo Niño atol sa sinulog inspired performance niini sa opening ceremony sa kalihukan. Iyang gidugang nga sagad sa mga delegado mga nga misalmon adunay pagtuong Islam o Buddhist. Gipadayag ni Baricuatro ang iyang panahom human makakuha og managlahing reaksyon diha sa social media ang performance sa lumad basakanon. Gi-question sa mga netizen nga nung wa gi-apil sa presentasyon ang imahe sa giingong simbolo sa debosyon og pagtuo sa mga sugboanon. Bisan og dili direktang nagkupot ang Kapitolyo sa production og program sa ASEAN, gipasabot sa gobernador nga ang mga organizer sa usa ka global activity nagtinguha usab sa pagsiguro sa cultural sensitivity og inclusivity sa matag performance nga mahimong mapakita ngadto sa mga langyaw nga bisan gikan sa managlahing nasod, kultura, pagtuo og kagikan.
Ang lumad ba sa kanon may usa sa iladong cultural dance troupe sa Sugbo nga daan nang nakakuha og atensyon og pasidungog sa national ug international stage subay sa sunod-sunod sab nga kadaugan nga naangkon ini sa Sinulog Festival. Bantay Balita. Nakadawat og tag 3,000 ka pesos nga fuel subsidy ang mga habal-habal driver sa lungsod sa Badian gikan sa Kapitolyo isip kini tabang batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Mipadayag og pasalamat ang mga drivers sa suporta ni Governor Pam Baricuatro nga mipakita og pagtagad sa ilang kahimtang isip apektado sa pagsaka sa presyo sa lana. Giila usab sa gobernador ang dakong papel sa mga habal-habal driver sa probinsya sa Sugbo. Ilabi na ang pagserbisyo isip pangunang transportasyon sa mga residente sa mga hilit nga mga dapit. Bantay Balita. Alas 7:16. Mga balita sa nagkalain-lain nga rehiyon. Nitumaw ang minor strombolian activity sa Summit Crater baba sa Bulkang Mayon. Alas 12:12 kaganinang tungang gabi base kini sa nakuha nga hulagway sa FIBOC Quick Response Team. Ang maong event mao ang ika-113 ka beses di inibuga og laba ang Bulkang Mayon. Ubanan og baga nga abo o rockfall event. Pabiling giisa sa alert level 3 sa Bulkang Mayon o gidili gihapon ang pagsud sa gikan sa 6 ka kilometro nga permanent danger zone. Bantay Balita. Human unang natala ang magnitude 5.5 nga pagtayog sa Dalupiri Island, Kalayaan, Cagayan. Alas 6 kagahapon sa buntag. Gi-downgrade sa FIBOX ang maong gikusgon sa pagtayog ngadto na lamang sa 5.3. Ang maong linog usa ka tectonic in origin og nipasidaan ang FIBOX sa masinati nga aftershocks human sa maong pagtayog. Nakasinati og intensity 5 ang Kalayaan, Cagayan. Intensity 4 ang Pagudpod ug Burgos, Ilocos Norte. Bantay Balita. Alas 7:18. Dawatag report gikan sa gawas. Pinagi sa to ang kauban kalabot nining lalaking nag-inom kuyog sa iyang mga higala. Itigbas hinoon. Dito kini nahitabo sa Baez City, Negros Oriental. Detalye sa mong report atong paminahon ipadangat pinagi sa to ang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, so salamat ang Kabantay Rab sa ato ang balita karong buntag nasa talandugon nga kahimtang ang usa ka 36 anyos nga lalaki human kini gitikbaw sa New Cemetery sa Barangay Lapas, Baez City, Negros Oriental niadtong adlaw nga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Naila ang biktima nga si Rocky residente sa Villanueva Subdivision, Barangay Talongon, Baez City, samtang giila usab ang suspek nga si Jose residente sa JK Village sa Barangay Lapas sa disutang syudad. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-inom og ilimnon nga makahubog ang biktima uban sa iyang mga higala sa dihang miabot ang suspek og biduol sa biktima og gitikbas kini sa makadaghang higayon sa kanaglaing parte sa iyang lawas. Miikyas ang suspitsado human sa maong panagayilngig nga panghitabo ang maoy hinungdan sa pagpaygayon og hot pursuit sa kapulisan aron madakpan kini nga padayon usab ang investigasyon aron matino ang matuod nga motibo sa hinungdang pagpanikbas. Mura na ito nakalap ng balita karubutaga Kabantay Rab sa lipa kani atong balita hatong kini sa Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong barangay in action. Nanukan diri sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete.
Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:20 sa kabuntagon. Mubalik ta alang sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod, lakip na ang sports, showbiz ug kahimtang sa panahon. Apan sa di pa, ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopafi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:25. Karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gibasol ni Vice President Sara Duterte si Presidente Bongbong Marcos sa iyang gihulagway nga kagubot
mao'y hinungdan sa kahimtang sa nasod karon sa iyang pakighinabi kadto sa mga supporters sa the Netherlands. Giingon ni Duterte nga adunay kapakyasan sa pagpanguna sa administrasyon, mao nagatubang og nagkadayang problema ang ato ang nasod sa Pilipinas. Matud pa ni Vice President Sara Duterte, andam usab siyang mutabang kang Senador Bato de la Rosa nga karon nagatubang og arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Si de la Rosa usa sa mga giimbestigahan may kalabutan sa kontrobersyal nga kampanya batok sa ilegal nga droga sa miilabay nga administrasyon. Bantay Balita. Nadawat na sa Senado ang 27 ka kopya sa Articles of Impeachment batok kang Vice President Sara Duterte ug ang kahon nga adunay tax records. Ang dokumento gipakita ni House Prosecutor and Bicol Saro Representative Tere Redon. Kabahin sa nadawat sa Senado ang mga record gikan sa Bureau of Internal Revenue na mahimong gamiton sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente. Bantay Balita. May trabaho gihapon sa Senado bisan sa nahitabong kagubot. Gianunsyo sa Senado ngadto sa media nga adunay regular nga trabaho bisan pa man kun dunay kagubot nga nahitabo sa building niadtong Mayo 13. Padayon gihapon ang operasyon og mga buluhaton sulod sa Senado samtang nagpadayon usab ang investigasyon sa insidente nga nakahatag og tensyon sa maong lugar. Bantay Balita. Gipanghimakak ni Senadora Pia Cayetano nga ang aligasyon nga binuhat-buhat lamang ang nahitabong tensyon ug mga pabuto sulod sa Senado ug miingon nga tinuod ang kahadlok nga gibati sa mga mambabalaod. Matud pa sa Senadora, nagtigom sila alang sa caucus may kalabutan sa committee chairmanships ug sa pagdawat sa Articles of Impeachment sa dihang nahitabo ang insidente. Giingon usab ni Cayetano nga emosyonal ang iyang pamahayag tungod kay tinuod nga namiligro ang ilang kinabuhi atol sa maong hitabo sud sa Senado. Bantay Balita. Giingong nakagawas na sa Senado si Senador Bato de la Rosa sa wa pa musubang ang adlaw kagahapong adlaw bisan pa sa giisyong nga arrest order bato kaniya sa International Criminal Court. Matod sa usa ka tinubdan, migawas si De La Rosa sa Senado tali alas 3 hangtod alas 4 kadlawon uban ni Senador Rubin Padilla. Wa pay opisyal nga pamahayag gikan sa kampo sa duha ka senador, may kalabutan sa maong impormasyon. Bantay Balita. Alas 7:28, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Edenyek Velasco Diano. Giila sa Southern Police District ang suspect nga nadakpan sa pagpamusil sulod sa Senado nga si Mel Oragon, 44 anyos, usa ka driver ug empleyado sa National Bureau of Investigation. Padayon pa sa investigasyon ang kapulisan aron masuta ang motibo sa maong insidente nga nakahatag og tensyon sud sa Senado. Samtang ang Office of the Sergeant at Arms sa Senado miangkon nga siya usab mo'y unang nagpabuto isip warning shot. Balita. Nangayo og aksyon si Senador Amy Marcos nga tangtangon sa pwesto ang pipila ka opisyal sa National Bureau of Investigation. Lakip sa iyang gipa-relieve mao si Attorney Matibag, NBI Director, NCR Chief Attorney Emeterio Dungalio Jr. ug NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Jerome Bumidiano. Giingon ni Marcos nga kinahanglan kini buhaton human sa nahitabong pagpamusil sulod sa Senado. Ayang gihulagway nga usa ka siege ang maong insidente nagpabilin nga gipailalom sa investigasyon samtang nagpadayon ang pagsusi sa mga otoridad sa tinuod nga nahitabo sud sa Senado.
Bantay Balita. Gikumpirmar sa National Bureau of Investigations nga ilang gipang deploy sa Government Service Insurance System Headquarters sa Pasay City ang ilang mga NBI agents niadtong Miyerkules. Matud ni NBI Director Melvin Matibag, gihangyo kini ni GSIS President ug General Manager Jose Arnolfo Veloso aron matabangan sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga empleyado ug sa ilang pasilidad taliwala sa nagkataas nga tensyon sa maong lugar. O kini ang pagklaro ni Matibag subay sa aligasyon nga adunay NBI agents nga gideploy sulod sa Senado atol sa lockdown ug giingon nga lahi ang insidente sa GSIS ug sa Senado. Bantay Balita. Alas 7:31. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, Martin Angelo Robles. Gibawi sa Radio Television Malacañang ang na-schedule nga live stream announcement alang sa public address ni President Bongbong Marcos human sa usa ka oras nga kini gipost ang kalihukan nahitabo human sa nahitabong shooting incident sa Senado. Niadtong nakalabayng Miyerkules sa gabi nga mao'y nakapahimo og grabing tensyon sa gobyerno ug sa publiko. Wala pa'y klarong pamahayag kung nganong gitangtang sa maong live stream announcement samtang naghulat pa sa dugang updates gikan sa Malacañang. Bantay Balita. Gipaambit ni Senate President Alan Peter Cayetano sa usa ka press conference nga nakadawat siya og mensahe gikan sa asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Matud ni Cayetano nga nangayo kini og pasensya sa nahitabong tensyon ingon man kalibog sud sa Senado taliwa sa operasyon sa mga otoridad kalabot sa ilang planong pagdakop sa senador. Matud sa mensahe nga taliwa sa suportang gihatag sa Senado kang Senador Bato de la Rosa, gipili gihapon niini nga mobiya sa building tungod kay nagtuo ang senador nga mas daghang tao ang madamay kung pananglit magdugay siya sa maong building. Ginsister sab sa asawa sa senador nga mas gipili ni Bato de la Rosa nga mobiyahe aron nga malikayan ang posibleng paggrabe sa sitwasyon bisan pa man og luwas pa kini sud sa Senado tungod kay matud pa giuna nini ang kaluwasan sa kadaghanan. Gitug-an sab sa asawa ni de la Rosa nga nahadlok sila dihang nahibaw-an nga nakagawas na ang senador sa building tungod kay matud pa dili kini parte sa giplanuhan. Bantay Balita. Nagpasalamat si Senador Loren Ligarda ngadto sa Office of the Sergeant at Arms sa Philippine Marines ug sa Philippine National Police tungod sa paspas nilang pagtubag sa tensyon sulod sa Senado. Gilausab ni Ligarda ang tabang ni Interior Secretary John Vic Remulla nga miaksyon dayon human sa iyang tawag atol sa insidente. Alas 7:34. Mayong buntag mga kabantay og happy fiesta Paypay Daan Bantayan in honor of San Isidro Labrador. Gikang Boss Archie Irag. Gikatahong adunay nadawat nga intelligence report ang kampo ni Senador Bato de la Rosa may kalabutan sa gingong bag-ong operasyon Bato Kaniya. Sigon ni Attorney Israelito Turion nga kaloy usab nila og sa Senado kung ilang kumpirmahon nga naa pa sulod sa building ang senador. Samtang hugot nga gihimakak ni Attorney Jimmy Bundok ang aligasyon nga gi-stage o drama lamang ang shooting nga hitabo dito sulod sa Senado. Bantay Balita.
Gikatahong nakitaan si Senador Robin Hood Padilla sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 4 sa kadlawon niadtong nakalabayng Huwebes. Apan wa pa kini makumpirmar kung adunay giaprobahang Foreign Travel Authority gikan sa Senado. Ang maong report mitungha human usab gikatahong nakagawas sa Senado si Senador Bato de la Rosa pasado alas 2:30 sa kadlawon base sa impormasyon gikan sa Senate Secretariat human sa tensyon og shooting nga nahitabo sud sa Senado niadtong Miyerkules sa gabi. Bantay Balita. Adunay mga paghulga ang mga minority senador ngadto sa mga senador nga sakop sa bag-ong mayorya sa Upper House. Kini ang gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano wa pay 24 oras human sa tensyon sud sa Senate Building. Diin 30 City kakabhang sa bala ang naugkat sa taga-Soko. Dugang sa bag-ong Senate President nga gisuwayan sila og kumbinsi kamuboto pabor sa pagpalagpot ni Vice President Sara Duterte atol unya sa butuhay sa mga senador judges. Bantay Balita. Samtang sa nunot sa maong balita, gi-anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang impeachment court mag-convene sa Mayo 18 alas 3 sa hapon o sa labing dali nga oras human madawat ang articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Matud pa ni Cayetano mahimo dayon kining ipatawag kung makumpleto na ang formal nga pagdawat sa mga dokumento gikan sa Kamara. Ang maong lakang kabahin sa sunod nga proseso sa impeachment proceedings nga gipaabot nga mosulod na sa formal nga deliberasyon sa Senado isip maoy impeachment court. Bantay Balita. Gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga adunay mga miyembro sa minority nga nakigkontak sa pipila ka mga sakop sa majority bahin sa gingong paningkamot nga usbon pag-usab ang liderato sa Senado. Matod ni Cayetano sa usa ka press conference, medyo busy karon ang minority group og naningkamot kini nga kuhaon pagbalik ang pipila ka miyembro sa ilang grupo gikan sa majority. Gidugang niya nga adunay mga invitations to talk o bisan pa man sa gingong adunay pagpanghadlok. Wa pa hinoy opisyal nga kumpirmasyon sa aligasyon nga co-attempt sod sa Senado samtang nagpadayon ang tensyon og politikal nga diskusyon sulod sa chamber. Bantay Balita. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, Randy Humawas, Daniel Puloyapoy o Buboy Gukong all the way from Toledo City. Ang Senate Secretariat dipakita karon og in and out sa mga senador sa Republic of the Philippines kinsa ni sulod og nigawa sa Senate Building niadtong nakalabayng Mayo 13 dihang niulbo ang kaguliyang. Makita sa ubos nga hulagway nga si Lapid alias Pinuno sa salida nga ang probinsyano maoy labing unang nibiya alas 3:59 sa hapon. Naobserbahan nga ang mga minority senators lakip na ang duha nga ni-abstain sa pagpili sa bagong Senate President na miya sa building gikan alas 4 hangtod alas 7 sa gabi. Ang majority senators na miya alas 9:41 hangtod alas 2:35 sa buntag. Din si Senador Robin Padilla mo ay katapusang nibiya. Si Senador Ronald Bato de la Rosa walay record sa iyahang paggawas. Bantay Balita. Alas 7:39 sa kabuntagon, dugang detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Ingon man kahimtang sa panahon sa atong pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant.
na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas nga makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa yanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas, atod kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopaffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopaffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopaffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopaffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lactopaffy and bring health into your home. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban
sa Papi Grow Animal Food Supplement. Oras sa Bantay Radio, alas 7:45. O karon sa to ang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita Ngayon, World News. Miadto sa Beijing ni adtong Miyerkules si United States President Donald Trump aron sa pakigpulong kang Chinese President Xi Jinping bahin sa dagkong issue sa kalibutan, lakip na ang gubat sa Iran, relasyon sa trade ug ang pagbaligya sa Estados Unidos ug armas ngadto sa Taiwan. Gidawat si Trump pinaagi sa usa ka formal ug seremonyal nga pag-abot nga dunay military honor, banda o gatusan ka mga bataноong Chinese nga nagwarawara sa bandila sa China ug Amerika. Magsugod ang ilahang summit. Diin gikatakdang adunay bilateral talks uban sa pagbisita sa Temple of Heaven ug usa ka state banquet. Ang maong pagbisita nagpakita sa pagpaningkamot sa duha ka nasod nga mapugnan ang nagtaas nga tensyon sa geopolitics taliwa sa nagpadayon nga panagbangi o isyu sa ekonomiya sa kalibutan. Bantay Balita. Arita sa to ang balita sa showbiz. Nagpahungaw sa iyang gibati si Kim Chu kabahin sa kasamtangan nga panghitabo sa Pilipinas. Di niyang gipadayag ang ihang kabalaka isip ordinaryong lungsuranon. Sa ihang post, nanawagan ang aktris sa publiko nga mahimong responsable sa ilang mga desisyon ug moapil og husto sa mga lider og baruganan atubangan sa mga isyong giatubang sa nasod. Matod pa niya, importante nga huna-hunaon pag-ayo ang mga nahitabo ug mga nahimong epekto niini sa kaugmaon sa mga Pilipino. This time murag serious nida. Pero may manutan din siyang ibas dong kinon basta na yung mga dagkong issues nasod yung pagawa siya statement ipangbas kayo sa lisod masabtan. Pero karon murag seryoso ihang pamahayag. Alas 7:48 karon sa to ang balita sa paugnat sa kusog. Grabe ka-intense ang Game 5 sa serye sa Detroit Pistons o Cleveland Cavaliers. Nakadaog ang Cavaliers sa score nga 117. Batok 113 sa overtime o karon sila na 3-2 series lead. Si James Harden mo'y bida sa Cleveland nga dunay 30 puntos samtang si Donovan Mitchell midugang og 21 puntos. Apan bisan pildi monster game gihapon si Cade Cunningham nga naka-score og 39, siyam ka assist og 7 ka rebound. Ang pinakadako nga istorya human sa duha kay ang controversial nga no call sa katapusan sa regulation. Daghang fans ug analyst ang mingon nga dapat foul kuno to batok kang Jarrett Allen human sa bangga nila ni Thompson. Pero wag yun gitawag sa referee matud pa. Ay nakapainit sa diskusyon online karon. Sa pick side, exciting pod ang umabot nga Game 6 sa San Antonio Spurs kontra Minnesota Timberwolves. Leading ang Spurs sa serye og
gusto nila i-close out ang Wolves aron makaabante sa Western Conference Finals. Mainit kayo karon si Victor Wembanyama og ang dakong tabang usab si De'Aaron Fox. Ang Spurs nakadominar sa Game 5 pinagi sa ilang depensa og ball movement. Para sa Wolves, kinahanglang mabawi si Anthony Edwards o mabawi si Anthony Edwards kay medyo gipugnan siya sa depensa sa Spurs sa miaging duwa. Kaya dako kayo ni ang Game 6 kay mahimo ning win or go home para sa Minnesota. Arita sa kahimtang sa panahon, ang low pressure area nga kanhi si Kaloy nahimutang nasa 685 kilometro silangan sa silangan nga Virac, Catanduanes. Subay niini ang Metro Manila ug ubang bahin sa nasud, makasinati og may pagkamapanganuron nga kalangitan, patak-patak nga pag-uwan og panugdog og kilat, samtang ang masinati sa Mindanao, Palawan ug Visayas. Samang kahimtang sa panahon, ang temperatura gikan sa 28 hangtod sa 33 degrees centigrado karong adlaw. Ang adlaw ni silang alas 5:21 karong buntag ug mosahop kini karong alas 5:59 karong hapon. Bantay Balita. Ang atong balita sa kahimtang sa panahon, mao'y hingpit nga nagtapos sa linyadas atong mga balita. Dinis ato ang programang Bantay Balita ngayon, nining adlaw nga Biyernes, pitsa 15 buwan sa Mayo. Atong pasalamatan ang kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa atong mga kadagkuan Engineer Gigi Sanchez, Attorney Miko Sabaliero. Ato ang mga partner stations nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon, 107.1 Real Radio, 100.7 Power Radio, 95.3 One Heart Radio. Atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. At ang imo sunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Salamat kayo sa mga nagtanaw usab. Og naminaw pinagi sa ato ang Facebook Live, sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Sa wa pa maka-follow, palihog lang og follow. Ang ato mga balita hinikay sa ato ang Bantay Radio Lawak Balitanan, pinagi sa ato ang kauban Fred Letihio. Sa mga nangutana day asa mapalit ang Lacto Puffy. Mapalit kini diha sa may Sambuan Public Market, pinagi sa Acacia Pharmacy ug sa Lucitas Cutana Store diri sa Dakbayan sa Toledo. Mapalit kini sa Gaisano Grand, sa 360 Pharmacy ug sa Rose Pharmacy. Sa lungsod sa Balamban, daghang tagkapalitan na sa Sinyang Pharmacy, Grace Longakit Store, Norhaya de Kampong Store, Gaisano Grand Mall, Gaisano Country Mall. Sa lungsod sa Pinamungahan, mapalit ang Lacto Puffy sa Cristal Pharmacy. Samtang sa lungsod sa Tuburan, mapalit kini sa 360 Pharmacy. Ang atong mga balita, dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayo nga Lacto Puffy. Inabagan usab sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kayo nga Inzumo. Ang Inzumo usa kini ka breakthrough nga produkto, organic nga makapawagtang sa baho, makapawagtang sa kagaw, makapawagtang sa langaw. Safe, luwas gamiton, gumikan kay organic. Pwede na ipanglimpyo sa mga ad sa baboy, sa manok, utang sa mga kanal, sa mga basura.
Una ning buhaton, patyon ang kagaw nga mahinungdan sa baho. Patay ang kagaw, patay ang baho, wagtang ang langaw. Labi na rong mga panahon nga nagsugod nag-uwan-uwan. Anam ni kadaghang langaw. Wala tayong oras mga kaigsunan. Ato na lang pasalamatan. Ang kinatibok ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Lang gyapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gyapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw o pagtanaw. Mayong buntag kanatong tanan. Happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.